Hinalikan ni Diana sa noo ang anak at matama nitong tinitigan. Ang bilugin at inosente nitong mga mata ay nakatitig sa kanya. Magpapakabait ka rito. Makinig ka sa mga sasabihin ng teacher at huwag na wag kang sasama sa iba kapag uwian na. Hintayin mo lang ako rito. Maliwanag ba? Mahigpit na bilang ni Diana sa anak. Opo, Mama. Magalang na sagot ni Lucas. Ayaw man iwan ni Diana ang anak sa daycare center, ngunit kailangan para masanay si Lucas makisalamuha sa mga tao dahil ilap ito. Sanay ito na silang mag-ina lang ang laging magkasama at nakakulong sa bahay. Kailangan na rin niya magtrabaho dahil paubos na ang naiwang pera ng mamayapang parents niya. Ilang beses rin kasi naging palpak ang mga sinubukan niyang negosyo. Sige po, Mama. Kinausap muna saglit ni Diana ang teacher ni Lucas bago tuluyang umalis. Huminga ng malalim si Diana bago pumasok sa building na pagtatrabahuan niya. Nalaman niya kay Linda na naghahanap ng sekretary ang CEO dahil janitress ito dito. Si Linda ay naging kaibigan niya sa probinsya na dati nilang mag-inang tinirhan. Lumuwas sila sa Manila kasama rin si Linda para rito na maghanap ng trabaho. Good morning, ma'am. Ano pong pakay niyo? Magalang na tanong ng security guard. Mag-a-apply ako bilang sekretary. Nakangiting sagot ni Diana. Ganun ba? Sige, pasok na kayo. Nasa kaliwa lang ang HR. Nakaturong saad ng security guard. Salamat. Sambit ni Diana at nginitian nito. Pumasok siya sa loob at diretso sa HR. Walang nakapila para mag-apply kaya kaagad siyang na-interview. Tanggap ka na ngayon. Pumunta ka sa 4th floor sa opisina ni Sir Corong. Saad ng HR. Agad nitong tinanggap si Diana dahil maganda ang educational background kahit walang work experience. At nakita nito kung gaano kagaling sumagot si Diana sa mga tinatanong nito, halatang matalino. Salamat po. Masayang saad ni Diana. Sobrang saya ni Diana dahil may trabaho na siya. Hindi na siya mag-iisip kung saan siya kukuha ng pera panggastos kapag tuluyan ng naubos ang natitirang pera. Naglakad na siya papunta sa elevator para makarating sa 4th floor. May 5 palapag ang building. Biglang kinabahan si Diana nang bumukas na ang pinto ng elevator. Kanina ay confident siya, ngunit ngayon bakit bigla siyang kinakabahan? May isang pinto lang sa 4th floor at ang labas ng paligid ay parang sala ng bahay ang ayos. Kumatok muna siya ng 3 beses sa pinto bago binuksan. Maingat siyang pumasok at sinara ulit ang pinto. Inilibot niya ang paningin, ngunit wala siyang nakita na tao. Napaigpat siya ng katawan nang biglang bumukas ang pinto at may pumasok. Mabilis siyang lumingon na may pinto at nauntog sa isang matigas na bagay na dibdib pala ng isang lalaki. Muntik siyang matumba dahil nawalan siya ng balanse. Mabuti nilang maagap ang lalaki at agad nitong nahawakan ng baywang niya. Hinimas-himas niya ang noo na nauntog. Sino ka? Tanong ni Gino sa seryoso at baritonong boses. Mabilis na napaangat ng ulo si Diana dahil pamilyar ang boses ng lalaki. At gano'n na lang ang gulat na ang dati niyang asawa ang kaharap. Mabilis siyang umatras para makawala sa pagkakahawak nito sa baywang niya. Kahit si Gino ay nagulat rin nang makita si Diana. Ilang taon na itong hindi nakita at hindi niya inaasahan na muling magkukrus ang landas nila dahil nawala na siya ng pag-asa na makita pa ang babae. Sinubukan niya itong hanapin, ngunit bigo siyang mahanap ito. Anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Diana. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya na parang lalabas na. Hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niya para sa lalaki. Mahal niya pa rin ito, ngunit pinipilit niyang mangibabaw ang galit, lalo na kapag naalala niya ang pagbabaliwala nito sa kanya. Ako ang dapat magtanong sa'yo. Ano ginagawa mo sa opisina ko? Kunat noong tanong ni Gino. Opisina mo? Hindi makapaniwalang paniniguro ni Diana.
Nang tumingin siya sa isang lamesa na may picture frame, nakita niya ang nakangiting larawan. Hindi siya makapaniwala na may larawan siya sa loob ng opisina ni Gino. Oo, ano ginagawa mo rito? Sagot ni Gino. Napalunok ng laway si Diana. Ang dating asawa pala niya ang magiging boss niya. Paano niya ito pakikisamahan? At baka malaman ito ang tungkol kay Lucas. Nagdadalawang isip siya kung tatakbo paalis o mananatili. Naglakad palapit si Gino kay Diana at yumuko para magpantay ang mukha nila. 3 pulgada na lang ang layo ng mga mukha nila. Ramdam na ni Diana ang mainit na hininga ni Gino at halos maduling siya sa pagtitig sa mga mata ni Gino. Nakita niya ang tila pagkislap sa mga mata nito at parang nababanaag niya ang pangungulila nito. Ngunit baka imahinasyon niya lang iyon. Dinadaya lang siya ng sarili niyang isip na baka may halaga siya sa lalaki. Pumunta ka ba dito dahil alam mong narito ako? Namiss mo ako sa ilang taon na pagtago mo. At ngayon hindi mo ako matiis. Nakangising saad ni Gino. Naalibadbaran si Diana sa pagngisi ni Gino. Wala pa rin itong pinagbago. Mayabang pa rin ito. Itinakip niya ang palad sa mukha nito at itinulak para ilayo. Ang baho ng hilinga mo! Ilayo mo nga yung mukha mo! Pagsasinungaling ni Diana. Ang totoo ay napakabango ng hininga nito. Inamay ni Gino ang sariling hininga at tumaas ang 2 kilay at mahina itong natawa. Hindi naman mabaho ah. Naalala ko nga dati gustong mo amoy ng bibig at kilikili ko. Baka sarili mong bibigyan na amoy mo. Tila na nga asar na saad ni Gino. Dati yun! Pabanang nasagot ni Diana at inirapan si Gino. Oh, dati nga. So, sagutin mo ang tanong ko. Bakit ka narito? Tanong ulit ni Gino. Ako ang bagong sekretary mo. Sagot ni Diana sa mabilis na pagsasalita. Napatango-tango si Gino. Ganun ba? Nalusin mo ba lahat ng pera ng parents mo? Wala kang pakialam. Matari na saad ni Diana. May pakialam pa rin ako dahil asawa mo pa rin ako. Namilog ang mga mata ni Diana sa narinig niya. Ano? Ano asawa pa rin kita? Naghiwalay na tayo. Saad ni Diana sa malakas na boses. Hindi tayo naghiwalay. Nalayasan mo lang ako. Kasal pa rin tayo. May naalala ka bang nag-divorce tayo? Saad ni Gino at matamis na ngumiti. Hindi makapaniwalang napakamot sa ulo si Diana. Tama ito. Mag-asawa pa rin sila dahil hindi sila nag-divorce. E di mag-divorce na tayo para tuloy na tayong maghiwalay. Saad ni Diana. Paano kung ayaw ko? Tanong ni Gino. Naglakad dito papunta sa executive chair at umupo. Matama nitong tinitigan si Diana. Nailang bigla si Diana na sa paraan ng pagtitig ni Gino para nitong inaawak ang kaloob-looban niya. Bakit ka naman aayaw? Pabar pa nga sa'yo at maghiwalay na tayo. Taas kilay na tanong ni Diana. Lumambot ang ekspresyon ng pagmumukha ni Gino at bumuntong hininga ito. Nagbago ka na. Tinatarayan mo na ako. Tinataas ang kilay at ang mga titig mo. Wala nang tinang. Dati kapag nakikita mo ko, sobrang sigla ng mga mata mo. At lagi kang nakangiti sa akin. Malumana yung nasaad ni Gino. Dahil nagbabago lahat ng tao, binaliwala mo ko at pinaramdam kung gaano ako kawalang talaga sa buhay mo. Madiin saad ni Diana. May halong galit ang bawat pagbitaw niya ng salita. Tumikhim si Gino. Aminado itong hindi maganda dati ang naging trato kay Diana. Ngunit, pinagsisihan na nito lahat. Saka lang nito nakita ang halaga ng asawa nang umalis na sa bahay nila. Alam ko nagkamali ako. At sana hindi pa huli ang lahat para sa ating dalawa. Sinserong saad ni Gino, nais nito maayos ang relasyon nila na mag-asawa dahil napagtanto nito na mahal niya pala ang asawa. Hindi na maayos ko anong meron tayo. Narito ako para magtrabaho, wala nang iba pa. Kaya sana umayon ka kung ano ang relasyon natin ngayon. Boss kita, empleyado mo ko. Napakuyom ng kamao si Gino. Hindi ito susuko hanggat hindi nito nasusubukan na muling ibalik ang dating Diana. Gagawin nito ang lahat para mapaibig muli ang asawa. Okay, tanging nasagot ni Gino. Panay tingin si Diana sa wall clock na nakasabit sa pader. Malapit na ang labas ni Lucas.
Bumantong hininga siya at binalik ang tingin sa mga papeles na inaayos. Tumayo siya at inayos ang pagkakapantay ng mga papeles at binuhat ito. Naglakad siya palapit sa lamesa ni Gino at inilapag doon. Ipagtimpla mo ako ng kape. Utos ni Gino habang nakatuon ang tingin nito sa screen ng laptop. Agad na sinunod ni Diana ang utos ni Gino. Muli ay tumingin siya sa orasan at napakagatlabi nang makita na 4 PM na. Labasan na nito nila Lucas. Alas 5 pa ang out niya. Hindi niya alam kung paano magpapaalam kay Gino na aalis muna siya saglit. Inilapag niya sa lamesa ni Gino ang kape nito at bumalik sa lamesa nito. Bakit pa nang tingin mo sa orasan? Hindi nakatiis na usisan ni Gino. Kanina pa kasi nito napapansin ang patingin-tingin ni Diana sa orasan. Pwede bang umalis saglit, may pupuntahan lang? Paalam ni Diana. Saan naman? Tanong ni Gino. Sumipsip ito ng kape at tumingin kay Diana. May susunduin lang. Saglit lang ako. Pakiusap ni Diana. Sino? Muling usisan ni Gino. Wala kang pakialam. Bakit natanong ka ng tanong? Payagan mo lang ako. Naiiritang saad ni Diana. Baby, kalma. Nakangiting saad ni Gino at itinaas pa ang dalawang kamay. Nagtatanong lang. Boyfriend mo ba? Sinasabi ko sa'yo, papabugbog ko muna yan bago ipakulong. Asawa kita. Akin ka pa rin. Pagmamayari pa kita. Dugtong pa nito. Inikot ni Diana ang itim na mga mata. Hindi niya alam kung iniinis lang siya ni Gino. Ngunit aaminin niyang kinikilig siya nang sinabi nito na asawa pa rin siya nito at pagmamayari siya nito. Lumalabas tuloy na parang pinagdadamot siya nito sa ibang lalaki. Ano? Papayagan mo ko? Para sa kaalaman mo, wala akong boyfriend. Good. Mabuti yan. Dahil may asawa ka pang tao. Ayokong may kabit ka na kahati ko. Sige, bilis mo lang. Nakangiting pagpayag ni Gino at kinindatan si Diana. Napangingi na lang si Diana. Hindi siya sanay na ganito ang pakikitungo ni Gino sa kanya. Dati, laging malamig ang pakikitungo nito sa kanya na parang hangin lang siya. Salamat, saad ni Diana at nagmamadaling kinuha ang bag. Nakarating si Diana sa daycare center at nakita niyang si Lucas na lang ang bata na naroon. Nasa tabi nito ang teacher na kinakausap ang anak niya. Naawa siya sa anak. Madilim na ang pagmumukha nito. At alam niyang masama ang loob nito sa kanya dahil hindi niya nasundo agad. Agad niyang niyakap ang anak nang makalapit siya rito. Ma'am, pasensya na kung ngayon lang ako. Pinayagan pa lang ako ng boss ko na makaalis. Saglit. Nahihiyang paghingi ng paumanhin ni Diana. Naku, wala yun. Naiintindihan kita dahil single mom din ako. Ngayon pa, graduate na ang anak ko. Nakangiting saad ng teacher ni Lucas. Salamat po, ma'am. Nakangiting saad ni Diana. Sige, mauna na ako sa inyo mag-ina. Ang hirap ang ngitiin ng anak mo. Natatawang paalam nito. Nangiti lang si Diana at tumango. Hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Lucas at matama nitong tinignan sa mga mata. Galit ka ba? Tanong ni Diana sa anak. Umiling lang si Lucas. Bakit ganun ang pagmumukha mo? Kausapin mo ko. Pag-aalo ni Diana sa anak na hindi makatingin sa kanya kaya alam niyang masama ang loob nito sa kanya. Nagtatampo lang po ako, mama. Malungkot na saan ni Lucas. Mahigpit na niyakap ni Diana si Lucas at hinalikan nito sa noo. Sorry anak, pinayagan pa lang ako ng boss ko na makalabas. Tara na, babalik pa ako rin. Doon ka muna kay Linda sa janitor room. Ayos lang ba sa'yo? Opo, mama. Hinalik-halikan ni Diana ang bisngi ng anak. Pasalamat siya dahil matalino at mabait ang anak niya. Madali itong makaintindi sa mga bagay at sa sitwasyon nilang mag-ina. Ilang beses lang itong nagtanong tungkol sa ama at nang makita niya na umiyak siya ay hindi na muli itong nagtanong pa. Bumalik si Diana sa kumpanya kasama ang anak. Dumiretso silang mag-ina sa janitor room at laking tuwa niya nang makita si Linda. Linda, pwede bang dito na muna si Lucas? Babalik muna ako sa taas, hindi ko pa kasi out. Mamayang alisin ko pa. Pakiusap ni Diana kay Linda. Matanda lang ito ng 1 taon sa kanya. Oo naman. Break time ko ngayon. Sasamahan ko muna si Lucas. Sang-ayon ni Linda. Umupo si Lucas sa silya na katabi ng locker room at ngumiti kay Diana.
Napakabait ka kay Ate Linda mo, kausap ni Diana kay Lucas. Pumasok sa loob ng opisina si Diana at nakitang seryoso ang mukha ni Gino at tila malalim ang iniisip. Anak mo? Tanong ni Gino sa maliing boses. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Diana sa tanong ni Gino. Ha? Anong ibig mong sabihin? Kinakabahan at nauutal na saad ni Diana. Yung kasama mo, anak mo, siya bang sinundot dahilan ng pagkakabalisa mo habang panitingin sa orasan? Nakipagtitigan si Gino kay Diana at nababasa nito sa pagmumukha ni Diana ang kaba. Oo, sagot ni Diana na halos hindi niya maisatinig. Sino ama? May naging ibang lalaki ka ba? Kaya ka umalis? Akala ko pa naman mahal mo ko. Ngunit may ibang lalaki ka rin pala at nagawa mo pang magkaanak sa kanya. Saan ni Gino na tila nananumbat. May halong galit ang boses niya habang matalim ang mga matang nakatingin kay Diana. Wala. Mahinang saan ni Gina at hindi mapigilan ang pagluha. Nasasaktan siya sa mga binibitawang salita ni Gino. Hindi man lang nito naisip na baka anak nito ang anak niya. Nanabuo ito noong ikinulong silang dalawa ng parents nito sa silid. Sinungaling! Galit na sigaw ni Gino habang hinampas ng malakas ang lamesa. Napaigtad naman ang katawan ni Diana at napahagulgol na. Palisin mo anak mo dito! Sigaw ulit ni Gino. Ngunit hindi gumalaw si Diana na natiling nakayuko ang ulo. Ayaw mo? Sige! Ako ang magkakaligtad paalis ng anak mo. Taksi! Sabi Gino na nalilisik ang mga mata. Nalaman na nito ang galit at selos, hindi na nito alam ang mga pinagsasabi at ginagawa. Huwag! Hindi ako nagtaksil kundi ikaw! Huwag mo sasaktan ang anak mo! Sigaw ni Diana habang hawak sa braso si Gino upang pigilan ito sa paglabas ng pinto. Inanis ni Gino ang kamay ni Diana sa braso nito at mabilis na lumabas. Nakita nito sa CCTV monitor kaya nalaman nito kung sino ang kasama ni Diana sa pagpasok sa building at kung saan nito dinala ang bata. Agad itong nagtungo sa janitor room at nang makarating doon, nakita nito ang bata. Napatulala ito habang nakatitig sa bata. Gino! Hinihingal na sigaw ni Diana. Napahinto siya sa gilid ni Gino na nakatulala sa anak niya. Hindi makapaniwala si Gino habang nakatitig sa anak ni Diana. Parang nakikita nito ang sarili noong bata pa ito. May lanal din ang bata sa gilid ng kaliwang mata tulad nito. Sir? Gulat na naibulalas ni Linda. Ano ko ba siya? Naninigurang tanong ni Gino. Ngayon, tatanungin mo kung anak mo siya? Sarkastikong tanong ni Diana. I'm sorry Diana, nabigla lang ako. Nabulog ako sa selos. Hindi ko na alam mga pinagsasabi ko. Natatarantang paliwanag ni Gino. Nais niyang suntukin ang sarili kung bakit hindi niya naiisip na maaari siya ang ama ng bata. Selos? Sambit ni Diana at pagak na tumawa. Mama, sino siya? Tanong ni Lucas. Si Linda naman ay hindi makapaniwala sa mga naririnig. Ang ama pala ng bata ay ang boss nila. Lucas, mamaya na tayo mag-usap. Saad ni Diana. Hinilang niya si Gino palabas ng building para kausapin. Nang makalabas silang dalawa ay agad niyang tinapunan ng matalim na tingin si Gino. Alam mo, galit na galit ako sa'yo. Isang pagkakamali ang pag-apply ko dito. Kung alam ko lang na pagmamayari na itong kumpanya, hindi na ako nag-apply dito. Gigil niya sigaw ni Diana kay Gino. Kinabahan si Gino na baka umalis ulit si Diana. Ayaw nitong mabali ulit sa babae lalo pat may anak pala sila. Mahigpit nitong niyakap si Diana. Wala itong masabi dahil sa kalituhan at pagkabigla. Pakawalan mo ako! Galit na sigaw ni Diana habang nagpupumiglas. Diana baby, hindi natuloy ang sasabihin ni Gino dahil nagpakawala ito ng malakas na tunog. Hindi galing sa bibig nito kundi sa puwet. Umutot ito sa gitna ng pag-aaway nila. Dahil sa sobrang kaba ay nagpalabas at nagpasabog ito ng masamang hangin sa kanyang puwet. Namilog ang mga mata ni Diana at biglang nawala ang galit na nararamdaman niya. Napakagatlabi siya at nalukot ang ilong.
Dahan-dahan namang lumawag ang pagkakayakap ni Gino kay Diana. Namumula ang buong mukha nito dahil sa hiya. Bahagyang lumayo si Diana kay Gino at tinakpan ng ilong. Ang baho. Reklamo ni Diana nang maamoy ang mabahong hangin na pinakawalan ni Gino. Mas lalong nahiya si Gino at natakip ng mukha gamit ang kamay. Hindi na nakatiis si Diana. Humagalpak na siya sa tawa dahil pahiyang-pahiya ang pagmumukha ni Gino. Hindi niya lubos maisip na makikita niyang umutot sa harapan niya si Gino at ang pagkapahiya nito. Shit, please, huwag mo kong tawanan. Sana lumubog na lang ako sa kinatatayuan ko. Ikaw kasi! Paninisi ni Gino kay Diana. Hello ako! Natatawang tanong ni Diana. Napaluha pa siya sa sobrang pagtawa at sa hindi inaasahang pagkakataon nautot rin siya na kinatigil niya sa pagtawa. Nagkatitigan silang dalawa at bigla ay sabay silang natawa. Patas na tayo, umutot ka rin. Natatawang sa ni Gino. Kahit papaano ay nabawasan na ang hiyang nararamdaman niya. At least hindi mabaho yung sa akin. Pagdadahilan ni Diana para itago ang pagkapahiya. Napakamot sa ulo si Gino at alangan ng ngumiti. Nakakahiya nga naman na mautot sa harapan ng babae lalo pat nagtatalo sila. Diana, sana mapatawad mo ako. Sa lahat ng mga kasalanan ko, kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ayusin natin ang pamilya natin. Bigyan natin ng buong pamilya ang anak natin. Pangako, hindi na ako katulad ng dati. Nagising na ako. Madamdaming pakiusap ni Gino. Napaisip si Diana mo sa mga sinabi ni Gino. Kung bibigyan ba niya ito ng pagkakataon na muling makapasok sa buhay niya para sa anak nila. Si Fiona, di ba mahal mo siya? Tanong ni Diana. Dati oo. Akala ko totoo ang nararamdaman ko sa kanya. Ngunit iba pala ang mahal ko. Ikaw pala. Buong puso na pag-amin ni Gino. Sinungaling. Hindi makapaniwalang saad ni Diana. Alam ko mahirap paniwalaan. Hindi ko lang matanggap noon na pinangunahan ako ng parents natin. Arranged marriage ang nangyari sa atin. At akala ko ang tingin ko sa'yo nakakabatang kapatid lang. Maniwala ka man sa hindi, labag sa akin noon nang itrato kita ng ganun. Nais ko lang ipakita sa parents natin na labag ang loob ko sa ginawa nila. Mahabang paliwanag ni Gino. Hindi ko alam kung paniniwalaan kita. Sobra akong nasaktan. Naluluhang saad ni Diana. Hinawakan ni Gino ang magkabilang pisngi ni Diana at pinahid ang luha nito gamit ang hintuturo niya. Hayaan mo iparamdam ko sa'yo. Ngayon ang tunay kong nararamdaman dati para sa'yo. Labis ang pagsisisi ko nung iwan mo ko. Hinanap kita ngunit pigo ako. Noong panahon na mawala ang parents mo, na dapat karamay mo ko, ay wala akong ginawa. Hinayaan kitang magluksa mag-isa. Napakagago ko. Nagsisising pahayag ni Gino kay Diana. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ngunit kapag sinira mo ito, hindi na ako maniniwala pa sa'yo. Niyakap ni Gino si Diana at hinalikan ito sa bunbunan. Isinubsob naman ni Diana ang mukha sa dibdib ni Gino at niyakap ito pabalik. Pangako, papatunayan ko sa'yo na mahal kita at aalagaan ko kayo ng anak natin. Anong pangalan niya? Lucas. Nakangiting sagot ni Diana. Magkahawak kamay na bumalik sila sa janitor room. Nag-iisa na lang si Lucas dahil bumalik na sa pagtatrabaho si Linda. Matyagang naghihintay si Lucas at nang makita nito si Diana ay napangiti ito. Bumaba ang tingin ni Lucas sa magkahawak kamay ni Diana at Gino. Nawala bigla ang ngiti nito sa labi. Binitawan ni Diana ang kamay ni Gino at nilapitan si Lucas. Anak, siya ang tatay ko? Putol ni Lucas sa sasabihin ni Diana. Para ito matanda na kung magsalita. Mula kasi nang magkaisip ito ay lagi nitong nakikita ang ina na nakatingin sa isang picture habang umiiyak. Akala ni Diana ay tulog na ito ngunit nakikiramdam lang pala ito at pinapakinggan ang pag-iyak ni Diana. Namilog ang mga mata ni Diana at hindi kaagad makapagsalita. Minsan kinakabahan siya sa katalinuhan ng anak. Oo. Paano mo nalaman? Nagtatakang tanong ni Diana. Kapag pinapatulog mo ako, hindi pa talaga ako tulog. Naririnig kitang umiiyak habang nakatingin sa isang picture.
Noong nakatulog ka na, ay pinakilaman ko ang wallet mo. Nakita ko ang larawan niya. Sagot ni Lucas habang seryosong nakatingin kay Gino. Napalunok naman ng laway si Gino. Bakit parang nanghihina ang mga tuhod niya sa paraan ng pagtitig ni Lucas? Anak, sambit ni Diana. Kilala niya si Lucas sa paraan ng pagtitig nito sa ama ay alam niya na mahihirapan siyang paglapitin ang loob ng dalawa. Hey Lucas, nakangiting bati ni Gino. Isang malamig na titig lang ang natanggap ni Gino mula kay Lucas. Lucas, siya ang papa mo. Hindi ka ba masaya na makita at makilala siya? Malambing at nakangiting saad ni Diana. Masaya, ngunit siyang dahilan kung bakit lagi kitang makikitang umiiyak gabi-gabi. Tapat na sagot ni Lucas. Napakagatlabi si Diana. Hindi niya napapansin na gising pa pala ang anak na akala niya ay tulog na. Naririnig pala nito ang iyak niya. Kaya pala isang beses lang itong nagtanong tungkol sa ama nito. Bahagyang lumuhod si Gino sa harapan ni Lucas para magpantay sila. Masaya siya dahil matured mag-isip ang anak nila ni Diana. At mukhang matalino ito. Kung may sama ito ng loob sa kanya, sigurado siyang madali niya itong mapapaliwanagan. Magsorry na ako sa mama mo at nangako na babawi sa inyo. Nagkausap na kami ng mama mo at pumayag na siya na subukan namin na magkaayos. Payag ka naman? Malumanang nakausap ni Gino sa anak. Sige, kapag sinaktan mo niya mama ko, kahit maliit lang ako, susuntukin kita. Kahit ikaw pang tatay ko. Seryosong banta ni Lucas. Napahalakhak si Gino at ginulo ang buhok ni Lucas. Napahanga siya sa tapang ng anak niya at natuwa siya dahil namanan nito ang katapangan niya at syempre ang gwapo niyang mukha. Huwag ka tumawa, Papa. Seryoso ako sa banta ko. Kunot noong saad ni Gino. Natigil sa pagtawa si Gino at napangiti. Alam ko at pangako na hindi ko na ulit sasaktan ng mama mo. Nakahinga naman ng maluwag si Gina dahil mukhang kaya naman ni Gino makuha ang loob ni Lucas. Mabuti. Tumango-tangong saad ni Lucas. Parang matanda na ang kausap ko. Bulong ni Gino kay Diana. Ngumiti lang si Diana bilang sagot. Tara, labas tayo. Family bonding. Saan niyo gusto pumunta? Nakangising saad ni Gino. Ay, siliwanag ang mukha ni Lucas at tumingin kay Diana. Tumango naman si Diana na ibig sabihin na pumapayag siya. Sa park. Gusto ko makapunta sa park na kasama kayo, Mama, Papa. Sobrang saya ng sagot ni Lucas. Sabik ito sa ama at buong pamilya ngunit isinaalang-alang nito ang damdamin ng kanyang ina. Hindi kaagad nito pinakita ang pagkasabik nang makita ang ama. Nice! Sige, tara na. Pumunta na tayo sa park. Mag-enjoy tayo at mag-celebrate. Saan ni Gino? Nang makarating sila sa park, napatalon sa tuwa si Lucas habang hawak ang magkabilang kamay nila Gino at Diana. Mama, sobrang saya ko po. Lagi ka po pinagbabasal na sana mangyari to. Tuwang-tuwa na saad ni Lucas. Kumikinang ang mga mata nito sa labis na saya. Pinahid ni Diana ang luhang pumatak sa pisngi. Ngayon niya lang nakita na ganito kasaya si Lucas. Masaya rin ako, anak, saad ni Diana sa garalgal na boses. Lagi na tayong ganito, masaya at buo, saad ni Gino. Pinapangako nito sa sarili na hindi na muling hahayaan na magkahiwalay silang tatlo. Bumili ng tusok-tusok si Gino at hotdog sandwich para kay Lucas, habang si Diana ay nakangiting nakatanaw kay Lucas. Masaya itong nakikipaglaro sa mga bata sa playground. Masaya siya para sa anak dahil nakikisalamuhan na ito sa ibang tao. Baby, ito na, mainit-init pa. Tawagan mo si Lucas para makakain na siya. Untag ni Gino kay Diana. Ano akala mo sa akin, sanggol? Baby ka dyan. Taas kilay na saan ni Diana at umimos. Nagsusungit ka na naman. Baby kasi kita. Makangiti at malambing na sagot ni Gino. Dinaan ng Diana sa irap ang kilig na nararamdaman. Nabuti na lang talaga nilagyan ng mami ng pampataas ng sex drive ang inumin ng juice dahil doon ay nabuo si Lucas. Saad ni Gino at masayang inaalala ang nakaraan nang may mangyari sa kanila ni Diana. Namula ang mukha ni Diana dahil naalala niyang siya ang nagpumilit noon na gapangin si Gino.
Dalawa tayong binigyan nun, kaya pareho tayong biktima. Sagot ni Diana. Oo, pero yung sa akin hindi ko ininom. Amin ni Gino. Namilog ang mga mata ni Diana at hindi makapaniwalang tumingin kay Gino. Ha? Pero bakit? Gulat na tanong ni Diana. Bakit ako bumigay? Dahil yun ang gusto ng katawan at puso ko. Kaya tumatanggi ako nung una dahil sa isip ko nasa ilalim ka lang ng gamot na yun. Kaya nakakaramdam ko ng ganun. Pero masasisi mo ba ako? Lalaki lang ako at ang babae nagugustuhan ko pang gumagapang sa akin. Natatawang paliwanag ni Gino. May gusto ka sa akin ngunit kung itaboy mo ko parang may nakakahawa akong sakit. Puno ng hinanakit na saan ni Diana. I'm sorry. Kalimutan na natin ang nakaraan. At muling magsimula ngayon sa hinaharap. Babawi ako, pangako. Saan ni Gino at hinalikan sa noo si Diana. Lucas! Halika muna rito! Kain ka muna! Malakas na tawag ni Diana sa anak. Mamaya na, ma! Singalbing sagot ni Lucas. Hayaan mo na, mukhang nag-i-enjoy talaga siya. Saan ni Gino? Tumusok ito ng fishball at hinipan at itinutok sa bibig ni Diana. Napaatras pa si Diana at nagtatakang tumingin kay Gino. Ano yan? Tanong ni Diana. Sinusubuan ka? Sagot naman ni Gino at muling inilapit ang fishball sa bibig ni Diana. Kiming, binuka ni Diana ang bibig para isubo ang sinusubo ni Gino ng fishball. Ito ang unang beses na makakatikim siya nito dahil hindi naman siya mahilig kumain ng mga ganitong pagkain. Masarap? Nakangiting tanong ni Gino. Unang beses ko ito natitikman. Dugtong nito at tumuhog ulit ng fishball at ito naman ang kumain. Tumango si Diana nang malasahan ang kinain. Baby, sabay ko na lang kayo umuwi ni Lucas. Mungkahi ni Gino. Hindi makaimik si Diana dahil nagtatalo ang isipan niya kung papayag ba o hindi. Sige na, para mas madali ang paglapit ng loob natin sa anak natin. Para na rin maalagaan ko kayo at makabawi ako sa inyo. Ilang taon kong hindi nakasama ang anak natin. Wala ko noong mga panahon na nagsisimula pa lang siyang maglakad at magsalita. Gusto ko bumawi. Pagpupumilit ni Gino. Sige, pagpayag ni Diana. Mabuti na rin yun dahil magastos kung mangungupahan pa rin silang mag-ina. Pagkatapos nila sa park ay nagtungo sila sa restaurant para doon na maghapunan. Gabi na nang makauwi sila sa bahay ni Gino. Buhat ni Gino si Lucas dahil nakatulog na ito sa pagod. Bukas ko na lang ipapaayos ang silid ni Lucas. Sa ngayon, sitabi muna natin siya. At bukas rin natin kunin ang mga gamit niyo. Saan ni Gino habang maingat na inilalapag sa kama si Lucas. Tabi tayo? Tanong ni Diana nang mamimilog ang mga mata. Oh, bakit? Asawa mo ko. Dapat yung magkatabi tayo. Sagot ni Gino. Dahan-dahan na pinalitan ni Diana ng damit si Lucas. Mabuti na lang lagi siyang may dalang extra na pamalit nito. Siya ang walang dala na pamalit. Wala kang dalang pamalit. Problemadong saan ni Diana. Walang problema yun. T-shirt at boxer ko muna ang gamitin mo. Malaki ang damit mo. Okay na yun, pangtulog mo lang naman. At ako lang naman ang makakakita sa'yo. Nakangising saad ni Gino. Biglang kinilabutan si Diana at naghatid ng kakaibang kiliti sa katawan nang kindatan siya ni Gino. Bakit? Anong binabalak mo? Nauutal na tanong ni Diana. Wala, pero syempre ano ba ginagawa ng mag-asawa? Sagot ni Gino at binilaan ang ibabang labi. Nabato ng una ni Diana si Gino at sapul ito sa mukha. Minamanyak mo ko? Bulanas ni Diana habang yakap-yakap ang sarili. Mahinang tumawa si Gino. Anong manyak? Hindi na kita inaano dyan. Bakit may pagano ka pa? Saad ni Diana at ginawa ang ginawa ni Gino na binilaan ng labi. Oh shit. Madiing sambit ni Gino at umungil ito. Sinusubukan mo ba akong akitin? Namamaos na dugtong nito. Hindi ginaya ko lang ginawa mo. Madiing tanggi ni Diana. Kumuha ka nilang ng damit ko sa cabinet. Magbihis ka na. Gusto mo, sabay tayo. Pag-iiba ng usapan ni Gino. Umirap lang si Diana na ikinatawa ni Gino. Nagtungo si Diana sa cabinet para kumuha ng t-shirt at boxer nito. At agad na pumasok sa banyo. Mahigit kalahating oras sa banyo si Diana bago siya lumabas. Suot na niya ang t-shirt ni Gino at boxer nito.
Tinali pa niya ang gilid ng boxer dahil maluwag ito sa kanya. Si Gino naman ang pumasok sa loob ng banyo. Di ito nagtagal doon at lumabas itong naka-boxer short lang. Naiwas ni Diana ang tingin sa katawan ni Gino. Itinoon niya ang atensyon sa panghimas ng buhok ni Lucas. Good night, baby. Gusto pa sana kitang bandiin ngunit pagod na ako at inaantok. Bukas na lang. Saan ni Gino at humikab ito. Good night. Sagot naman ni Diana. Pwede bang mukhahin niyo ng good night kiss? Pakiusap ni Gino at ngumiti ng matamis. Tumango si Diana. Natuwa naman si Gino at lumapit ito sa kanya. Inilapat nito ang labi sa labi niya at buong pagsuyo na hinalikan. Lumalim ito at napansin niyang nandalakbay na ang kamay nito sa tiyan niya. Agad niyang tinapik ang kamay nito at tinulak. Matulog ka na. Awat ni Diana kay Gino, baka saan pa mapunta ang halik nito. Ang sarap ng labi mo. Parang nawala ang pagod ko. Pwede isa pa? Nakangiting hirit ni Gino. Hindi, matulog na tayo. Tanggi ni Diana. Lumangkot ang pagmumukha ni Gino at humiga na sa kama. Nasa gitna nila si Lucas na mahimbing na ang tulog. Kinaumagahan, nagising si Diana na may mabigat na nakadagan sa tiyan niya at parang may nakayakap sa kanya. Ninulat niya ang mga mata at tumambad sa harapan niya ang mukha ni Gino na nakapikit pa. Nakatambay ang hita nito sa tiyan niya at nakayakap ang kamay nito sa dibdib niya. Kaya pala parang may nakadagan sa kanya. Nakayapos pala si Gino sa katawan niya. Mabuti na lang tulog si Lucas at nasa gilid na ito ng kama. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Gino na nasa dibdib niya at ang hita nito na nakadagan sa tiyan niya. Napangiwi siya sa mabigat na paa nito. Nang maalis na niya ang paa ni Gino, bigla naman itong yumakap ulit sa kanya. Anak ng kabayong bakla. Inis na bulong ni Diana. Mama? Ungat ni Lucas dahil gising na ito. Kinusot-kusot nito ang mga mata at umupo. Parang may napapaso na tinulak ni Diana si Gino na kinahulog nito sa kama. Ano nangyari? Malakas na bulalas ni Gino. Mabilis itong napatayo at nanlalaki ang mga mata dahil nagulat ito sa biglaang pagkahulog. Hindi napansin ni Diana si Gino. Nilapitan niya si Lucas at hinalikan ito sa pisngi. Mama, naiihi ako. Saad ni Lucas. Bumaba na ito sa kama at inaantok pa ang mga matang tumingin kay Diana. Tara, samahan kita sa banyo. Pagpresenta ni Gino. Tumango si Lucas bilang pagsang-ayon. Nakangiting nakatanaw si Diana sa mag-ama niya habang papasok sa loob ng banyo. Tumayo na siya at inayos ang magulong kama. Saktong natapos niyang ayusin ang kama, lumabas na ang dalawa sa banyo. Bakit mo ko hinulog? Bulong ni Gino kay Diana. Para kang minta ko makakapit. Baliwan ang sagot ni Diana. Mama, nagugutom ako. Pumunta silang tatlo sa kusina. Habang nagluluto ng agahan si Diana, sila Gino at Lucas naman ay nag-uusap. Natigilan sila nang may mag-doorbell sa labas. May bisita ka? Tanong ni Diana. Si Mami. Nag-text siya sa akin last week na bibisitahin niya ako this week. Sagot ni Gino. Tumayo ito para pumunta sa gate at tingnan kung sino ang naroon. Nang nasa gate na si Gino, agad nitong binuksan. Nangilog ang mga mata nito nang hindi ang ina ang naroon. Hi! Miss me, Gino? Nakangiting bati ni Fiona, dating kasintahan ni Gino. Kauuwi lang nito mula sa Canada. Anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong ni Gino. Binibisita ka? Bakit? Masama ba? Fiona, umalis ka na. Pagtataboy ni Gino. Ouch! Ganun ba pa itrato ang mga bisita mo? Kunwaring nasakta na sa ni Fiona. Niyakap nito si Gino. At ang tagpong iyon ang nakita ni Diana. May nag-uudyo kasi sa isipan niya na sundan si Gino. Mami pala ha? Ningit na bulong ni Diana. Napakulong siya ng kamao at naglakad palapit sa dalawa. Ibinato niya ang hawak na sandok sa likod ni Gino at nais burahin ang ngisi sa labi ni Fiona. Napaigtad naman si Gino at mabilis na lumingon kay Diana. Naging aligaga ito. Diana, mali ka nang iniisip. Nauutal na paliwanag ni Gino. Hi! Narito ka pala? Nakangising sa ni Fiona kay Diana. Oo, dahil asawa ko si Gino. Pabalang na sagot ni Diana. Hindi na siya magpapatalo kay Fiona.
Hindi na siya tulad ng dati na masyadong mabait. Please Fiona, umalis ka na. Pakiusap ni Gino. Narito ko para bisitahin ka tapos ipagtatabuyan mo ko para lang sa babaeng yan? Sigaw ni Fiona. Hindi lang siya basta babae lang. Asawa ko siya. Madiing sagot ni Gino. Oh, asawa mo? Akala ko ba ayaw mo sa kanya? Akala ko akong mahal mo. Sabi Fiona. Akala ko rin. Pakiusap Fiona, umalis ka na. Sagot ni Gino. Babalik ka rin sa akin, Gino. Nagtampo ka lang dahil mas pinili kong umalis sa Canada para sa career ko. Malakas na saan ni Fiona bago ito umalis. Baby, matagal na kami wala ni Fiona. At wala na akong nararamdaman para sa kanya. Huwag ka magalit at mag-isip mo masama tungkol sa akin. Nangako ko sa'yo na aayusin natin ang meron sa atin. Si Fiona lang ang nagpupumilit na kami pa. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa kanya na tapos na kami. Paliwanag ni Gino. Natatakot ito na baka biglang iwan ulit ito ni Diana. Seryosong nakatingin lang si Diana kay Gino. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba ang lalaki. Mama? Papa? Tawag ni Lucas sa parents nito. Sabay minapatingin sina Gino at Diana kay Lucas. Baby please magsalita ka. Nagsusumamang pakiusap ni Gino. Siguraduhin mo lang na totoo ang mga sinasabi mo. Seryosong saan ni Diana. Oo baby, sagot ni Gino. Kukunin natin ngayon ang mga gamit mo. Saan ni Gino habang kumakain na sila ng agahan. May pasok pa ako. Tayo? Saan ni Diana. Ayos lang na hindi muna tayo pumasok. Ako ang boss. Ang mahalaga unahin muna natin ang dapat unahin. Dito na kami titira ni Mama? Tanong ni Lucas kay Gino. Oo, bakit ayaw mo ba? Magkakasama na tayong tatlo. Nakangiting saan ni Gino sa anak. Gusto po. Wala na kasing aircon sa bago namin tinitirhan ni Mama. Sobrang init. Reklamang saan ni Lucas. Nagtitipid na kasi ako anak. Nauubos na kasi ang pera natin. Mas mahalaga ang pagkain natin sa araw-araw. Naawang sagot ni Diana sa anak. Huwag ka mag-alala Lucas. Dahil mula ngayon, lagi na may aircon ng kwarto mo. Saad ni Gino. Bakit ba yung jeans company ang pangalan ng kumpanya mo? Ang pwede. Biglang naitanong ni Diana. Pinaghalong pangalan natin. Pinatayo kayo nung nilayasan mo ko. May 3 branch ang coffee shop natin. At ngayon nagbabalak ako magpatayo ulit ng isa. Sagot ni Gino. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Diana. Ngayon pa lang niya napagtanto na pinagsama ngang pangalan nilang dalawa ni Gino. Oo, baday pala. Pero para sa akin napakaganda nito. Nang matapos sila kumain ay agad na pinaliguan ng Gino si Lucas dahil nagpresenta ito na paliguan ng anak. Kaunti lang ang mga gamit nilang mag-ina kaya hindi nagtagal ang paglilipat ng mga gamit nila sa bahay ni Gino. Bakit ka kumuha ng yaya? Tanong ni Diana. Para sa anak natin. Sagot ni Gino. Kaya ko naman alagaan ang anak natin. Saad ni Diana na tila naiinis. Hinawakan ni Gino ang kamay ni Diana at hinalikan nito. Baby, alam kong kaya mo. Dahil nakaya mo nang alagaan siya ng ilang taon na mag-isa ka lang. Ang gusto ko lang ay may kasama si Lucas sa pag-aaral niya habang nasa trabaho tayo. At may titingin sa kanya kapag napapagod ka na. Kapag nagpapahinga ka at syempre, kapag naglabing-labing tayo. Anong labing-labing tayo? Taas kilay na tanong ni Diana. Bakit? Walang labing-labing? Nakalabing tanong ni Gino na parang nagpapaawa ang mukha. Ikaw ha? Napapansin ko parang may iba kang gustong gawin sa akin. Nagsususpet siyang saad ni Diana. Nagsususpet siyang saad ni Diana. Ano naman, asawa naman kita. At miss na kita. Sagot ni Gino at hinalikan ang likod ng palad ni Diana. Dumaloy ang nakakakiliting kuryente sa kamay niya pataas sa braso ng hagkan ito ni Gino. Nasa sala si Lucas, naglalaro kasama nito ang bagong yaya. Habang sina Diana at Gino ay nasa kwarto ni Lucas dahil inaayos nila ang mga gamit ni Lucas sa sulod nito. Niyakap ni Gino si Diana mula sa likuran at ibinao ng mukha sa leeg ni Diana. Gino! Protesta ni Diana ngunit gusto naman niya. Umol ni Gino habang inaamoy ang mabangong leeg at likod ng tainga ni Diana. Umupo sa kama si Gino habang nakakalong sa kanya si Diana. Ramdam na ni Diana ang pagkabuhay ng pagkalalaking Gino dahil tumutusok na ito sa puwita niya. Baby, miss na miss ko na ang paglalambing mo.
Ang mga ngiti mo nakakasilaw. At kapag naalala ko yung gabi na may nangyari sa atin, nababaliw ako na sana muli kong mayakap ang malambot at mabango mong katawan. Na sana muli kitang madama ang init ng katawan mo. Namamaos na sa ni Gino. Napakagatlabi si Diana nang sipsipin ni Gino ang balat ng leeg niya. Napakapit siya sa braso nito at nakayakap sa kanya. Gino, daing ni Diana. Nadadala na siya sa kamunduhanan si Gino lang ang nakakapagpadama sa kanya. Naglakbay ang kamay ni Gino sa isa niyang dibdib at masuyong pinisil-pisil ito. Kumiwal ang katawan niya sa sensasyong dulot ng ginagawa ni Gino sa kanya. Malaya niyang pinakawalan ang malakas na halinghing ng dilaan nito ang liig niya pataas sa likod ng tenga niya. Gino! Ungol ni Diana at napapikit ng mariin. Binuhat ni Gino si Diana at inihiga sa kama habang bahagyang nakapatong ito. Uhaw na hinalikan ni Gino sa labi si Diana na nakipag-eskrima ng dila. Nalulunod na silang dalawa sa init ng kanilang katawan. Bakit mo kinakain ng mama ko? Saad ni Lucas habang kunot noo at salubong ng mga kilay. Nakatayo ito sa may pintuan. Ay, di ba yung bakla? Bulat na bulanas ni Diana habang malakas na sinipa si Gino. Nagapak naman sa sahig si Gino at nakangiwing tumayo. Ang lakas manipa ng kabayong bakla. Nabali yata ang tadyang ko. Natatawang sa ni Gino kahit iniinda nito ang sakit sa nasipang tadyang. Umalis sa kama si Diana at nilapitan si Lucas. Lucas, akala ko naglalaro ka kasama ang yaya mo. Nasaan siya? Tanong ni Diana at pasimpleng inayos ang damit. Nagluluto lang siya ng merienda, sagot ni Lucas sa ina. At tumingin ulit sa ama. Bakit mo kinakain ng mama ko? Ulit na tanong nito sa ama. Tumikhim si Gino at napakamot sa batok. Hindi ko kinakain ng mama mo. Pero parang gano'n na rin. Naglalambingin lang kami. Pinandilatan ng mga mata ni Diana si Gino na ikinatawa lang nito. Lucas anak, hindi ako kinakain ng papa mo. Naubusan kasi ako ng hangin kaya kailangan na bigyan ako ng hangin ng papa mo. Pagdadahilan ni Diana. Kahit matalino ang anak niya, ay may limitasyon pa rin ang lawak ng pag-uunawa nito dahil bata pa ito. Malakas na tumawa si Gino at napatango-tango. Tama ang mama mo, Lucas. Bilugahan ko lang ng hangin ng mama mo dahil mauubusan daw siya ng hangin. Naniwala naman si Lucas sa paliwanag ng parents niya kaya ngumiti ito. Sige na, bumalik ka na sa sala. Patapos na namin ayusin yung kwarto mo, sabi ni Diana sa anak. Nang makaalis si Lucas ay narinig ni Diana ang pagtawa ni Gino. Anong tinatawa-tawa mo? Kunot noong tanong ni Diana. Nabiting ka ba? Ako rin eh. Pwede natin ituloy. Piliyong saad ni Gino. Tumigil ka. Baka bumalik ulit dito si Lucas. Ikaw kasi di mo mapigilan yung kamanyakan mo. Tapusin na natin ayusin ang mga gamit ni Lucas. Gusto mo naman. Nakangising sagot ni Gino. Pwede natin ituloy mamaya. Dugtong pa nito. Lumipas ang isang linggo, naging maayos naman ang pagsasama nila. Nakikita ni Diana ang pagbabago ni Gino. Naging maalaga ito sa kanya lalo na sa anak nila. Nasa opisina sila ngayon at abala. Dahil inaasikaso na ni Gino ang pagpapagawa ng isa pang branch nito, si Lucas naman ay nasa daycare ito at ang yaya nito ang magbabantay. Isang linggo na lang kaarawan na ni Lucas at saktong 5 taon na ito. Tumingin si Diana kay Gino na nagsusunog na ng kilay sa sobrang seryoso sa ginagawa. Gino, untag ni Diana. Tanging sagot ni Gino na hindi inaalis ang tingin sa binabasa. Wala, saka ko nalang sasabihin. Ano nga yun? Usisa ni Gino. Malapit na ang birthday ni Lucas. Sina mami at daddy, alam na ba nilang tungkol kay Lucas? Natigil lang si Gino at tumingin kay Diana. Kailan? Hindi mo pa nasasabi. Gusto ko muna sulitin ang mga bawat sandali na kasama kayo. Dahil kapag nalaman ni Mama ng Dad, for sure hihiramin nila si Lucas. Dahil unang apo nila to. Baka abutin ng buwan bago ibalik sa atin si Lucas. Kilala mo si Mami. Makulit. Hindi nagpapatalo sa gusto nito. Paliwanag ni Gino. Napatango-tango si Diana, may punto si Gino.
Kaya pala hindi pa nito sinasabi ang tungkol sa kanilang mag-ina sa parents nito, nais niya batukan ng sarili na pinag-isipan ng masa si Gino. Akala niya ay tinatago silang dalawa nito. Sa 9 pa, sagot ni Diana. 1 linggo pa, may oras pa tayo para mag-prepare. Tanungin mo mamaya si Lucas kung anong gusto niya para sa birthday party niya. Bukas sasabihin ko kina mom and dad ang tungkol sa inyo para na rin masulok ko na sa bahay. Nakangiting saan ni Gino at tila may binabalak ito. Naku Gino, kung ano man yung binabalak mo, tumigil-tigil ka. Pagbabanta ni Diana. Bakit? Wala akong binabalak, gusto ko lang masolo. Masama ba yun? Natatawang saan ni Gino. Ewan ko sa'yo. Nasabi na lang ni Diana at napairap. Pero Gino, busy ka pa sa pag-aasikaso mo sa new branch mo. Ayos lang, kayo ang mahalaga ng anak natin. Makakapaghintay naman ng trabaho. Saan ni Gino sabay kindat kay Diana. Ang hiling mo kumindat mamaya, tumingi ang mga mata mo. Sarkastikong saan ni Diana. Ayos lang tumabingi. Basta, mapasaya lang kita. Banat naman ni Gino. Namula ang mukha ni Diana at hindi napigilan ang pagsilay ng ngiti sa labi. See? Namumula ang mukha mo sa kilig. Kung ganyan ang kalalabasan ng pagkindat-kindat ko, ayos lang tumabingi ang mata ko. Mamahalin mo pa rin naman ako, diba? Hindi sumagot si Diana, sa halip ay itinoon niya ang atensyon sa pag-aayos ng mga dokumento. Hey, hindi mo ako mamahalin kapag tabingin na ang mata ko? Saan ni Gino? Tumayo ito at nilapitan si Diana. Pinipigilan ni Diana na matawa dahil ang boses ni Gino ay parang dismayado at parang batang maiiyak. Hinawakan ni Gino ang magkabilang pisngi ni Diana at tinitigan ito sa mga mata. Mahal mo lang ba ako kasi perfectong gwapo ko? Tapos kapag pumangit na ayaw mo na. Pagdadrama ni Gino. Hindi na nakatiis si Diana, tumawa na siya at tinabik ang kamay ni Gino. Bakit ang drama mo? Natatawang tanong ni Diana. Hindi ako nagdadrama. Bakit hindi mo masagot ang tanong ko? Ikaw kahit kumukulubot na ang mukha mo, madislocate ang ilong mo o mga mata, mamahalin pa rin kita. Saan ni Gino? Oo naman, mamahalin pa rin kita. Sagot ni Diana para tumigil na sa pagdadrama si Gino. Bakit labas ilong ang sinabi mo? Dudang saan ni Gino. Tumayo si Diana at kinurot ang pisngi ni Gino. Para kang bata. Alam mo naman na ang sagot. Nagtatanong ka pa. Mahal kita mula bata pa tayo hanggang ngayon. Ngumiti si Gino at masuyong hinaplos ang pisngi ni Diana. Dahan-dahan na inilalapit nito ang mukha sa mukha ni Diana at nang ilang pulgada na lang ang layo, biglang bumukas ang pinto. Mama! Papa! Masiglang sigaw ni Lucas. Napatayo ng tuwid si Gino at sabay silang tumingin sa pintuan. Anak, ang aga mo, wala ba kayong klase? Tanong ni Diana. Wala po, may emergency po na pinuntahan si teacher. Sagot ni Lucas. Kinarga ni Gino si Lucas at hinalikan nito sa pisngi. Malapit na ba ang birthday mo? Ano gusto mo? Tanong ni Gino. Gusto ko po maraming balloons at naroon lahat ng mga kaklase ko. Masiglang sagot ni Lucas. Sige, ibibigay ko ang lahat para sa'yo, Lucas. Kung saan ka masaya, doon kami ng mama mo. Ibaba mo na si Lucas. Ipagpatuloy mo na ang ginagawa mo. Malambing na utos ni Diana kay Gino. Mamaya ako natatapusin. Sa bahay na lang. Ngayon na lang tayo pumunta sa bahay ng parents ko. Sorpresahin natin sila. Nakangiting saan ni Gino. Habang nasa biyahe na silang tatlo patungo sa bahay ng parents ni Gino, si Diana naman ay abot-abot ang kaba. Gino, paano kung galit sila sa akin kasi bigla ka umalis na walang paalam? Kinakabahang saan ni Diana. Hindi sila galit. Sa katunayan nga, silang galit sa akin. At ako ang sinisisi nila sa pag-alis mo. Mahal ka nila na parang tunay na anak. Alam mo, kung paano ko awayin ni Mami. Sinabunutan at binutulong naman niya ako ng kung ano-ano. Saan ni Gino at natatawa dahil naalala nito ng pagbabatuhin siya noon ng mami niya. Talaga? Baka pinapagaan mo lang ang loob ko. Nagdududang tanong ni Diana. Parang ikaw ng anak nila kung itrato ka at hindi ako. Alam mo yun? Nabing ikaw ang kinakampihan. Bumuga ng hangin si Diana at kinalma ang sarili. Mama, masungit ba si Lola at Lolo? Magugustuhan ba nila ako? Curious na tanong ni Lucas. Oo naman,
Kahit hindi ka pa nila nakikita ay mahal ka na nila. Mabait sila at siguradong kagigiliwan ka nila. Si Gino ang sumagot. Papasok na sila ng gate ng bahay ng parents ni Gino. Mahigpit ang pagkakahawak ni Diana sa braso ni Gino na parang doon kumukuha ng lakas ng loob. Wow, Mama! Ang laki ng bahay! Namamanghang saad ni Lucas. Tara, siguradong nasa hardin na sila sa ganitong oras. Ayaw ni Gino sa mag-ina niya. Hawak ni Gino sa kabilang kamay si Lucas habang sa kabila ay nakakapit sa braso niya si Diana. Nakaupo sa upuan ng parents ni Gino habang hinihigop ang kape. Nag-uusap ang mga ito sa kung ano-anong bagay. Natigilan si Carol, ina ni Gino, nang makita sina Gino, Diana at Lucas. Gino? Diana? Sambit ni Carol. Lumingon si Lito, ama ni Gino, at makita nito ang anak kasama si Diana at may kasama pang bata na kamukha ni Gino. Nang makalapit sila agad na humalik sa pisngi si Diana sa parents ni Gino. Magandang hapon po, Mami, Daddy, bati ni Diana. Diana, ikaw nga, kamusta ka? Tanong ni Carol, ngunit ang mga mata nito ay nakatitig kay Lucas. Hello po, Lola, Lolo! Magalang na bati ni Lucas at napayakap sa hita ni Gino dahil nahihiya ito. Ayos lang po, Mami, sagot ni Diana sa tanong ni Carol. Opo ba naman itong gwapong bata? Nakangiting tanong ni Lito. Iniluwag nito ang isang tuhod para magpantay sila ni Lucas. Oo nga, ang gwapo. Parang nakikita ko si Gino nung kabataan niya. Masayang saad ni Carol at niyakap si Lucas. Bahagya pa nitong naitulak si Gino dahil nakaharang. Nakahinga na maluwag si Diana dahil mainit ang pagtanggap sa kanila ni Lucas. Akala niya ay makakatanggap siya ng panunumbat. Mabuti at naisipan mong balikan itong siraulo kong anak. Sarkastikong tanong ni Carol. Mami naman, angal ni Gino. Nangako naman po siyang magbabago na siya. Natatawang sagot ni Diana. Naku, dapat lang. Kundi, kami na mismo ang maglalayo sa inyo mag-ina sa kanya. Saad naman ni Lito at pinapuna ng matalim na tingin si Gino. Diana, iha, pwede iwan mo muna dito si Lucas? Huwag ka mag-alala, aalagaan naman siya ng mabuti. Pakiusap ni Carol. Sabi na nga ba? Bulong ni Gino. May sinasabi ka? Asik ni Carol kay Gino. Lucas, ayos lang ba na dito ka muna sa lola at lolo mo? Tanong ni Diana kay Lucas. Bibilang ka namin ng maraming laruan. Agad na singit ni Lito para mahikayat na pumayag si Lucas. Sige po, Mama. Nakangiting pagpayag ni Lucas. Sige, balikan niyo na lang siya after a month. Tuwang-tuwa na saad ni Carol na napapalakpak pa ito. Mami, next week kukunin din namin siya dahil birthday niya. Saad ni Gino. Hala, ganun ba? Sige, pero hihiramin namin ulit siya para makagawa kayo ng kapatid ni Lucas. Saad ni Carol sabay hagik-gik. Nagpaalam na sina Diana at Gino na uuwi na. At nang makauwi na sila sa bahay ay biglang na-miss ni Diana si Lucas. Kahit na alam niyang nasa grandparents lang ito. Ayaw naman niyang maging madamot dahil alam niyang sabik sa apo ang dalawang matanda. Pinag-day off muna nila ang yaya ni Lucas at papupuntahin na lang kapag maglilinis ng bahay. Napansin ni Gino ang pagiging malumbay ni Diana. Niyakap niya ito at hinalikan sa noo. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din lang si Lucas. Pagpapagaan ang loob ni Gino kay Diana. Alam ko, hindi lang ako sanay na hindi ka piling ang anak ko. Napahigit ng hininga si Diana nang pumasok ang kamay ni Gino sa loob ng damit niya at kinapa nito ang dibdib niya. Gino! Tili ni Diana. Thank you, Diana. Grabe ang pagpipigil ko. Ngayon tayong dalawa na lang. Baka pwedeng pagbigyan mo na ako. Kahit magsisigaw ka pa sa sarap. Ayos lang, walang makakarinig. Paos, nabulong ni Gino sa tenga ni Diana. Dinilaan ni Gino ang dulo ng tenga ni Diana at marahang kinagat-kagat. Gino, sambit ni Diana. Hinalikan ni Gino sa labi si Diana at hinawakan ang likod ng ulo nito. Napakapit si Diana sa leeg ni Gino nang sipsipin nito ang ibabang labi niya. Binuhat ni Gino si Diana papasok sa kwarto nila at maingat na inilapag sa kama. Nagtama ang namumungay na mga mata nila at muling nagsabi ang mga labi. Madaling araw na tinigilan ni Gino si Diana.
Hindi mabilang ni Diana kung ilang beses niyang inangkin si Gino. Latang-lata ang katawan niya sa kataguran kaya nakatulog siya kaagad sa huling sabak nilang dalawa. Tanghali na nang magising si Diana at makitang wala na sa tabi si Gino. Parang nabugbog ang pakiramdam niya sa katawan. Tumayo siyang hubot-hubad at nagtungo sa banyo. Nakita niya ang full mirror ang katawan na puno ng pulang marka na pagagawa ni Gino. Nang matapos siyang maligo ay lumabas na siya sa silid. Nakita niya si Gino sa sala na abala sa pagpirma ng dokumento. Akala niya ay nagtungo na ito sa trabaho. Gino, akala ko pumasok ka sa trabaho, untag ni Diana. Tumigil si Gino sa ginagawa at tumingin kay Diana. Dito ko na lang muna gagawin ng trabaho ko. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang. Maliban sa parang binugbog ako, pinagigilan mo kasi ako eh. Natatawang sagot ni Diana. Sorry, namiss lang kita. Halika rito. Sabi Gino at tinapik-tapik ang hita nito. Lumapit si Diana at umupo sa mga hita ni Gino. Niyakap siya nito at ibinaon ang mukha sa leeg niya. Gusto mo mag-date tayo mamaya? Malambing na tanong ni Gino. Saan naman? Kung saan mo gusto. Ngumiti si Diana. Wala akong maisip. Tapusin mo muna ang trabaho mo, mukhang wala ka pang tulog. Aasikasuhin pa natin ang birthday party ni Lucas. Baka bumigay ng katawan mo sa pagod at puyat. Ayos lang ako. Para sa inyo mga ginagawa ko. Kailangan ngayon buwan ay maayos ko ng papeles ng bagong branch ko. Para next month start na lang pagpapatayo. Dito na lang tayo, total. Pagod pa naman ako. Tapusin mo na yung ginagawa mo para makapagpahinga ka na. Sabi ni Diana at niyakap ang leeg ni Gino. Matamis na ngumiti si Gino at tinawid ang pagitan ng labi nilang dalawa. Buong puso naman na gumanti ng halik si Diana. Natatawang pinutol ni Diana ang halikan nila nang tumayo siya. Magluluto lang ako. Baka saan pa napunta ang halik mo? Madiing umingin si Gino at tila nabitin sa halik. Baby, halik lang naman. Balik ka na sa ginagawa mo. Magluluto na ako. Natatawang salay ni Diana. Tinalikuran lang niya ito at nagtungo sa kusina para magluto. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas ay sumunod si Gino. Oh, bakit ka narito? Taas kilay na tanong ni Diana. Isang kiss po, para ganahan ako sa pagtatrabaho. Ungot ni Gino at pinatulis ang nguso. Nakangiting tumingkayad si Diana para maabot ang labi ni Gino. Agad nitong niyapos ang baywang at pinisil ang puwet niya. Hinawakan nito ang likod ng ulo niya para idiin ang mga labi niya. Hinihingal silang dalawa nang maghiwalay ang mga labi nila. Better. Thank you sa kiss, baby. Nakangising sa ni Gino. Tumalikod na ito at bumalik sa sala para ipagpatuloy ang ginagawa. Napailing na lang ng ulo si Diana at pinagpatuloy ang pagluluto. Sa paglipas ng mga araw ay naging abala sina Diana at Gino sa pag-aasikaso para sa kaarawan ni Lucas. Inimbitahan nila ang lahat ng kaklase nito at pati ang teacher nito. Batman ang theme nito dahil ito ang paboritong hero ni Lucas. Puno ng balloons ang loob ng bahay ni Gino, pati sa labas dahil iyon ang request ni Lucas. Araw na ng kaarawan ni Lucas at sobrang saya ng bata nang makita ang ayos ng bahay. Mama, Papa, salamat! Ang ganda! Tuwang-tuwa masigaw ni Lucas. Mabuti naman at nagustuhan mo. Nakangiting sa ni Gino. Kinarga nito si Lucas. Happy birthday, Lucas. Happy birthday, anak. Mag-enjoy ka sa kaarawan mo. Bati ni Diana sa anak. Salamat po, Mama, Papa. Unti-unting nagsidatingan ang mga bisita at namangha sa ayos ng paligid. Sobrang saya naman ng mga bata na kaklase ni Lucas. Sulit ang pagod natin, sobrang saya ni Lucas. Sabi ni Diana habang nakatanaw kay Lucas na masayang nakikisalamuha sa mga kaklase nito. Bukas, hihiramin na naman ni na Mami ang daddy si Lucas. Kanina pa ako nuulit naman. Kausapin daw kita. Natatawang sa ni Gino. Ayos lang. Masaya naman si Lucas kasama ang parents mo. Gawa na kayo tayo ng kapatid ni Lucas. Araw-arawin at gabi-gabihin kaya kita. Pilyong mungkahin ni Gino. Makakalakad pa kaya ako? Natatawang sagot ni Diana. Ayos lang, hindi ka makakalakad. Bubuhatin na lang kita. Sabi ni Gino sabay kimbat at kinagat ang ibang labi. Ang hindi mo? Sabi ni Diana at malakas na natawa. Silang ako malandi.
Nagsalubong ang mga kilay ni Diana at nagdilim ang paningin nang makita si Fiona papasok sa gate. Malapad ang ngiti nito sa labi. Anong ginagawa ng babae na yan? Inimbitahan mo ba? Tanong ni Diana at mapatiing bagang. Hindi ko siya inimbitahan. Umiiling na sagot ni Gino. Huminto si Fiona sa tapat ni Diana at Gino. Anong ginagawa mo rito? Hindi ka imbitado. Diretsahang tanong ni Diana kay Fiona. Ouch! Para naman hindi tayo naging magkaibigan. Birthday niyo anak niyo kaya narito ako. Sagot ni Fiona na kunwaring nasaktan sa sinabi ni Diana. Hindi ka naman talaga tayo magkaibigan. Umalis ka rito. Huwag mo sirain ang kaarawan ng anak ko. Pagtataboy ni Diana kay Fiona. Ngumiti lang si Fiona at binaling ang tingin kay Gino na tahimik lang at seryoso ang mukha. Gino, narito ako para humingi ng tawad sa inyong dalawa. Alam ko na wala ka ng pakialam sa akin pero magpapaalam lang ako na aalis na ako papunta sa Canada. For good. Saad ni Fiona at sinserong ngumiti. Sige, good luck sa journey mo. Alam kong sisikat ka bilang model. Baka kahanap ka rin ng lalaki na para sa'yo. Sabi Gino. Diana, magsasorry rin ako sa'yo sa mga kasalanan ko dati. Pansin ko noon na may gusto sa'yo si Gino. Dahil lagi ko siyang nahuhuli na nakatingin sa'yo. Sa selos ko ay lagi kitang inaaway at pinagbibintangan na sinaktan mo ko para magalit sa'yo si Gino. Pag-amin ni Fiona at alangan ng ngumiti kay Diana. Umawang ang labi ni Diana at tumingin kay Gino na ngumiti sa kanya. Ganun ba? Hindi ko alam ang sasabihin pero pinapatawad na kita. Nakangiting saad ni Diana. Salamat Diana. Sana imbitahan niyo ako sa kasal niyo. Saad ni Fiona. Oo naman. Sagot naman ni Diana. Sige, aalis na ako baka maiwan ako sa flight ko. Paalam ni Fiona. Nang makaalis si Fiona ay sumulpot naman si Carol. Gino, Diana, napag-usapan naman ng daddy niyo na kung gusto niyo magbakasyon sa resort, continue the celebration ng party ni Lucas. Siguradong matutuwa ang bata. Nakangiting mangkahi ni Carol. Mami, sa akin ayos lang, ewan ko kay Gino. Sagot ni Diana. Ayos lang sa akin. Diba sabi ko sa'yo? Ang uunahin ko bago ang trabaho. Dahil makakapaghintay naman ito. Sang-ayon ni Gino. Pumalakpak si Carol. Good! Ako nang bahala kung saan tayo. Bukas na bukas, aalis tayo. Kinabukasan, saktong alas 8 ay paalis na sila. Hindi kalayuan ng beach resort na pupuntahan nila. 2 kotse ang gamit nila. Isa sa parents ni Gino at ang isa ay kay Gino. Mama, excited na po ako maligo sa dagat. Sabik na sa abi Gino. Gusto pa ng parents ni Gino na doon sumakay si Lucas sa kotse ng mga ito. Ngunit umayaw si Lucas at gusto nito kasama si Diana. Halata nga anak, ako rin excited. Matagal-tagal na rin ang huling ligo ko sa dagat. Nakangiting saad ni Diana. Lucas, doon ka matulog na maya kina lolo at lola mo. Sabat ni Gino at nang makita na pinamakihan siya ng mata ni Diana ay kinindutan niya ito. Sige po, pagpayag ni Lucas. Gino, ano naman ang binabalak mo? Kunot noong tanong ni Diana. Gagawa tayo ng kapatid ni Lucas. Dalawa lang sagot ni Gino. Malakas na hinumpas ni Diana sa braso si Gino na ikinatawa lang nito. Hey, nabangga tayo! Matatawang saad ni Gino. Puro kakalokohan. Hindi ka ba nagsasawa? Napairat na saad ni Diana. Bakit naman ako magsasawa? Kahit kailan di ako magsasawa. Magkakaroon na ako ng kapatid. Nakangiting tanong ni Lucas. Oo, malapit na. Sagot ni Gino. Nanahimik na lang si Diana at itinuon ang tingin sa labas ng bintana at palihim ng ngumiti. Nang napangiti rin si Gino nang makita ang ngiti ni Diana. 6 na oras ang biyahe nila bago makarating sa beach resort. Nauna na ang parents ni Gino dahil huminto sila saglit sa isang butik para bumili ng swimsuit nila. Napatalon sa saya si Lucas nang makita ang dagat. Nagtuturo na ito at gusto na agad lumusong sa tubig. Mama, gusto ko na maligo! Pagpupumilit ni Lucas habang hinihila ang kamay ni Diana papunta sa dagat. Anak, mamaya na. Iaakyat pa natin ang mga gamit natin sa hotel suite. Saad ni Diana. Tumulis ang guso ni Lucas at pinag-cross ang mga kamay.
Sige na, sama mo na. Palubog ng araw. Mamayang gabi, hindi na yan makakaligo dahil malamig ng tubig. Konsente ni Gino. Naku, ikaw talaga ini-spoil mo tong bata. Naiiling na saad ni Diana. Hindi naman. Kita mo, kung gaano kasabik si Lucas. Sama mo na. Ako nang bahala sa mga gamit natin. Susunod ako pagkatapos ko ipasok ang mga gamit natin sa hotel suite. Paliwanag ni Gino. Napabuga na lang ng hangin si Diana dahil wala siyang magawa kundi sundin ang gusto ni Lucas. Saglit lang tayo ha. Paggabi na kasi baka sipunin ka. Bukas na umaga kahit magbabad ka sa dagat ayos lang. Sumusuko ang pagpayag ni Diana. Yay! Thank you mama, papa! Masayang saan ni Lucas. Sige na, iaakit ko na ang mga gamit natin. Paalam ni Gino. Naglakad silang mag-ina papunta sa tabing dagat. Kinuha ni Diana ang sapatos ni Lucas at binitbit pati ang sandals niya. Humagikgik si Lucas nang tamaan ng mahinang alon ang mga paa nito. Mama, ang lamig at nakakakiliti ang mga buhangin. Nakangiting sigaw ni Lucas. Tingnan mo Lucas, ang ganda ng araw na palubog na. Tinuro ni Diana ang palubog na araw. Kay gandang pagmasdan nito. Mama, ang ganda! Namamanghang sang-ayon ni Lucas habang nakatanaw sa araw. Nasa baywang na ni Lucas ang tubig nang magpabuhat ito kay Diana dahil natakot bigla sa alon na hindi naman kalakihan. Oh, bakit nagpapabuhat ka? Natatawang tanong ni Diana. Natakot po, ang lamig ng tubig. Sagot ni Lucas. Balik na tayo? Baka sipunin ka. Sige po. Pabalik na sila mag-ina nang makita na papunta na sa kanila si Gino at sabay silang tatlong nagtungo sa hotel. Sabay na naghapunan silang buong pamilya. 3 araw ang stay natin dito at dapat masulit natin. Pasag ni Carol sa katahimikan habang kumakain sila ng hapunan. Oo naman. Dapat talaga sulitin natin. Dahil minsan lang tayo nagkakaroon ng oras para mag-relax. Busy kasi lagi itong si Gino eh. Akala ko nga hindi na kami bibisitahin. Mabuti naman nagkabalikan na kayo kaya naisipan niyo na magpakita sa amin. Saad naman ni Lito. Paano naman kasi si Mami? Pinbibisita ako, naaway at binabato ko. Noong huling bisita ko, binato ba naman ako ng babasagin na base? Mabuti mo lang di ako natamaan. Reklamo ni Gino. Umirap si Carol kay Gino. Kasi naman galit ako sa mga ginawa mo kay Diana at mas nagalit ako nung umalis siya. Baka kapag nakita kami ng ina ni Diana sa kabilang buhay, sabihan ako na pinabayaan ko si Diana. Tumawa si Diana at inawat na ang mag-ina. Huwag na po natin yan isipin. Nakaraan na yun. Nandito tayo para mag-enjoy at mag-relax. Nang matapos sila kumain, kinuha ng parents ni Gino si Lucas at pinabay silang dalawa ni Gino na mag-date raw. Naglakad-lakad sina Gino at Diana sa tabing dagat na magkahawak kamay. Kumikinang ang tubig dahil sa refleksyon ng mga bituin at ng bilog na buwan. Napakanamig ng simoy ng hangin. Diana, tawag ni Gino at huminto ito sa paglalakad. Inabot nito ang isa pang kamay ni Diana at hinawakan. Gusto ko lang magpasalamat dahil binigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Kahit na sobrang sakit at sama ng loob ang binigay ko sa'yo. Magandaming saad ni Gino. Ngumiti si Diana at pinisil ang dalawang kamay ni Gino na nakahawak sa kanya. Mahal kasi kita. Naalala ko pa nung bata pa tayo, hindi ka naman ganun kalamig sa akin. Pinapansin at pinaprotektahan mo pa nga ako sa mga mabubuli sa akin kasi chubby ako. Natamaan lang ang ego ko nung pangunahan ako ng parents natin. At hindi pa mature ang isipan ko noon. Nasa point pa na pagre-rebelde agad ang nasa isip kong solusyon para ipakita sa parents ko na mali sila. Hindi ko man lang naisip na sasaktan na pala kita. Na mali na pala ako sa mga pinagagawa ko. At nung umalis ka na, napagtanto ko ang mga kamalian ko. Ang pagiging immature. Mahabang paliwanag ni Gino, ang mga mata niya ay puno ng iba't ibang emosyon. Saya, pagsisisi, lungkot at pagmamahal kay Diana. Ngumiti lang si Diana at niyakap si Gino. Hindi na sa kanya mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay maayos na sila at buo na ang pamilya. Lahat ng tao ay nagkakamali, ang mahalaga ay natututo tayo sa mga pagkakamali natin at itinatama sa tamang panahon. Niyakap din ni Gino si Diana at hinalikan ito sa noo. Pababa sa ilong at huli sa labi. Kinaumagahan, maagang nagising si Lucas at agad niyaya ang grandparents nito sa dagat.
Lola, ligo na tayo! Aya ni Lucas. Medyo namumungay pa ang mga mata nito dahil kagigising lang. Mag-agahan muna tayo, mamaya na. Natatawang sa ni Carol at ginado ang buhok ng apo. Masayang magtatampisaw na sa dagat si Lucas, habang si Diana ay nasa loob pa ng hotel dahil hindi pinapayagan ni Gino lumabas. Hindi ka lalabas kung ganyan ang suot mo. Madiin sa ni Gino. Napabadyak sa inis si Diana. Anong gusto mo? Mag-t-shirt ako. Dagat o natural masusot ako ng two-piece. Gigil na reklamo ni Diana. Nakasuot ng pulang two-piece si Diana kaya todo pigil si Gino na lumabas na gano'n ang suot ni Diana. Napaka-sexy kasi nito at kitang-kita ang magandang hubog ng katawan. Bagay pa sa puting balat nito ang kulay pula na mas lalong nagpatingkad sa kaputian nito. Basta, ako lang dapat makakita ng katawan mo. Mamaya pagpestahan pa ng mga lalaki ang katawan mo. Hanggang tingin lang naman sila Gino. Napakaraming naka-two-piece at one-piece dyan na mas sexy pa sa akin. Nagtitimping sa ni Diana, baka mabatukan na niya si Gino sa kaoeyan nito. Madaling umiling si Gino. No, no, no. Kainis ka! Bakit mo pa ako hinayaan na bilhin ito? Kung hindi mo naman ako hahayaan na magamit. Gigil na himutok ni Diana. Hindi mo narinig ang sinabi ko? Ako lang dapat ang makakakita niyan. Pwede mo suotin kapag tayong dalawa lang. Namilog ang mga mata ni Diana at bumuga ng hangin ng ilong niya. Balo ka ba? Magsusot ako nito sa loob? Wala namang dagat. Magpalit ka na. Kahit magreklamo ka pa dyan. Hanggang gabi, hindi ako papayag. Paninindigan sa ni Gino. Walang nagawa si Diana kundi magpalit. Sando at maikling summer short na lang ang suot niya. Ano? Huwag mo sasabihin na bawal din to. Tanong ni Diana na masama ang loob. Nakangiting tumango si Gino. Pwede na. Lukot ang mukha ni Diana habang naglalakad papunta sa kinaroroonan ni Lucas at parents ni Gino. Habang si Gino na nasa likuran niya ay pasipol-sipol pa. Bakit parang nalugi ka? Usisa ni Carol. Itong si Gino kasi hindi pinasot ang two-piece ko. Parang batang sumbong ni Diana kay Carol. Natawa naman si Carol at bumulong kay Diana. Mana sa tatay niya. Madamot. Ganun din si Lito nung kay Dara namin kayo. Napangiti si Diana dahil sa tawa ni Carol na parang kinikilig. Napuno ng tawanan ng pagligo nila dahil nagsasabayan sila ng tubig. Lumangoy sina Diana at Gino sa may kalaliman. Nalagpas ulo ni Diana. Gino, hindi ako marunong lumangoy. Kinakabahang saan ni Diana habang tudokapit sa leeg ni Gino. Panda ka kasi. Huwag ka mag-alala. Hindi naman kita hayaan na malunod. Natatawang saan ni Gino. Pinising nito ang matambok na kaluwang pisngi ng puwet ni Diana. Gino! Sanggit ni Diana at kinandilatan ng mga mata si Gino. Bakit? Nakangising tanong ni Gino. Yung kamay mo! Saan na naman naglalakbay? Sita ni Diana. So? Ano kayo pakiramdam kapag ginawa natin yung dito? Pilyong pagkakasabi ni Gino. Naku Gino, tumigil ka. Kahit saan ka na nakakaramdam ng kalambian. Mahinang tumawa si Gino. Lulubog tayo. Aangal sana si Diana ngunit hinila na siya ni Gino pailalim ng tubig. Tumagal sila ng ilang minuto at mauubusan na siya ng hangin sa baga. Nagpumigla siya para umangat at nang makalanghap ng hangin, ngunit mahigpit ang pagkakayakap ni Gino sa kanya. Nakaramdam na lang si Diana sa labi ni Gino at binibigyan siya nito ng hangin. Naghalikan sila sa ilalim ng tubig at nagbigayan ng hangin. Tumagal sila ng 5 minuto bago umangat sa tubig. Pareho silang habol ang hininga. Marahang hinampas ni Diana ang braso ni Gino na ikinatawa nito. Lanya ka? Papatay mo yata ako! Hinihingal na saan ni Diana. Hindi ko yung gagawin. Hindi mo ba nagustuhan? Halik sa ilalim ng dagat. Tubig alat. Natatawang saan ni Gino at bahagyaran nitong hinihingal sa pagsasalita. Ang alat? Nakainom ako ng tubig! Reklamo ni Diana. Tara na, ahon muna tayo, pula na ng balat mo. Saan ni Gino? Ikaw rin, ang pula ng balat. Tirik na tirik ang araw ngayon. Kinagabihan, napapansin ni Diana ang laging pagkawala ni Gino mula nang sumapit ang hapon. Parang may pinagkakabalahan nito. Ngayon ay umalis na naman si Gino. Sabi nito may aasikasuhin lang sandali. Ngunit 15 minutos na wala pa rin ito. Pati ang parents nito at si Lucas ay hindi pa niya nakikita mula kanina. Bakit ang tagal mo? Nasaan si Mami, Daddy at Lucas?
Tanong ni Diana nang dumating si Gino. Ngiti lang ang sinagot ni Gino at nilagyan ng piring sa mga mata si Diana. O yun ito! Tanong ni Diana. Sorpresa. Maikling sagot ni Gino. Inalalayan ni Gino tumayo si Diana. Naglakad sila papunta sa inihandang sorpresa nito. Lumuhod si Gino sa likuran ni Diana at sinenyasan si Lito na alisin na ang piring sa mga mata ni Diana. Napapikit-pikit si Diana ng maanis ang piring niya. Una niyang napansin ang ayos ng paligid. Iba-iba ang kulay ng ilaw na nakapalibot sa paligid at puno ng mga pulang rosas ang dinaanan niya. Diana, puno ng pagsuyong sambit ni Gino. Nilingon ni Diana si Gino na makaluhod. Humarap siya dito at napatakip ng bibig ng mabas ang ilaw na nakaporma ng Will you marry me, baby? Pumatak ang mga luha niya nang buksan ni Gino ang maliit na pulang kahon na may lamang diamond ring. Baby, will you marry me? Tanong ni Gino. Tumatangong lumuha ang mga mata ni Diana dahil sa kasiyahan. Yes, yes, yes! Maliksing, tumayo si Gino. Yes! Sigaw ni Gino at napatabon pa. Nagpalakpakan ng mga musikero sa paligid at ang parents ni Gino. Niyakap ni Gino si Diana at binuhat, sabay ikot. Tindi baby. Ano ba? Ibaba mo ko, nahihilo ko. Natatawang saway ni Diana kay Gino. Nag-umpisa na tumugtog ang malamyos na musika. Mari ba kitang isayaw? My soon to be wife? Tanong ni Gino. Oo naman, my soon to be husband. Nakangiting sagot ni Diana. Hinapit ni Gino ang baywang ni Diana. Samantalang si Diana ay nakakawit ang mga kamay sa liig ni Gino. Diana, salamat sa pagmamahal mo at pag-uunawa sa akin. Salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa akin. Kahit pinagtatabuyan na kita noon, manatili ka pa rin sa tabi ko hanggang sa sumuko ka na. Siguro dahil napagod ka na mahalin ako. Kung pwede lang ibalik ang nakaraan, agad ko itatama ang mga kasalanan ko sa'yo. Oo, napagod ako noon dahil pinaparamdam mo kung gaano ko kawalang halaga. Ginawa ko ang lahat para mahalin mo ko. Hanggang sa nagising ako sa katotohanan na nagiging martyr na ako. Paano naman ako mamahalin ng isang tao na may mahal ng iba? Umalis ako para magparaya. Para na rin sa peace of mind ko. At sa pag-alis ko na yun, hindi ko akalain na may nabuo pa ng bata sa sinapupunan ko. At si Lucas yun. Siya ang naging lakas ko ng mga panahong lugmok ako sa kabiguan. Baka kung hindi ko kagad nalaman na buntis ako, kinitil ko ng buhay ko dahil sa kalungkutan. Hinawakan ni Gino ang magkabilang pisngi ni Diana at tinitigan ito sa mga mata. Pinapangako ko sa huling hininga ng buhay ko. Pagsisilbihan, aalagaan at mamahalin kita. Kaya ni Lucas at na magiging anak pa natin. Hindi ko na mababago ang nakaraan kung saan puro masakit ang pinaramdam ko sa'yo. Ngunit pangako sa kasalukuyan na tinaharap, ipaparamdam ko ang pagmamahal ko sa'yo. Sincero at puno ng pagmamahal na saan ni Gino. Nakiliti ang kaibuturan ng puso ni Diana sa binitawang salita ni Gino. Ramdam niya ang pagiging sincero nito at ang pagmamahal na matagal na niyang inaasam. Napapikit siya ng mga mata nang dahan-dahang inilalapit ni Gino ang mukha nito sa kanya. Sa paglipas ng 3 buwan, agad natapos ang preparasyon ng kanilang kasal. Ingrande ito at siniguro ni Gino na maibibigay ang best wedding para kay Diana. Minadali nila ang kasal dahil nalaman nila na nagdadalang tao si Diana. Nakatayo na sa pintuan ng simbahan si Diana habang nasa tabi niya ang ama ni Gino na siyang kasama niya sa paglalakad sa gitna ng simbahan papunta sa altar kung nasaan naghihintay ang mapapangasawa niya. Nakasuot siyang puting gown na hindi biro ang halaga. Napakaganda nito at kumikinang dahil sa mga diamanteng nakakabit. Para siyang reyna sa ayos niya. Dahan-dahan na naglalakad si Diana habang nakahawak sa braso ni Lito. Nais niyang maiyak dahil sa halo-halong emosyon. Kung narito ang mga parents niya, siguradong masaya ang mga ito para sa kanya. Iniabot ni Lito ang kamay ni Diana kay Gino nang makarating sila sa tapat ng altar. Gino, kapag inulit mong sinaktan si Diana, tatakwil na kita. Panta ni Lito kay Gino. Dad, hindi na mangyayari yun. Sagot ni Gino. Nagsimula na ang seremonya.
ng kasal hanggang sa inanunsyo ng pare na kasal na silang dalawa. Masayang nagpalakpakan ng mga saksi ng kanilang pag-iisang dibdib. I love you, baby. Saad ni Gino. I love you too, Gino. Saad ni Diana. Masuyong hinalikan ni Gino sa labi si Diana. Mama, Papa! Sigaw ni Lucas habang tumatakbo palapit kina Gino at Diana. Naghiwalay ang mga labi ni Diana at Gino nang yumakap sa mga hita nila si Lucas. Nakangiting binuhat ni Gino si Lucas at nagyakapan silang tatlo.